A very blessed, Jesus-filled morning to each and every one of us. It's a Saturday, and you know what? When we were kids, pag Saturday, excited. Very exciting dahil maraming in-store sa amin noon na gagawin namin during the weekend. Mamamasyal kami sa mga malls, mga ganyan, no? Pero ngayon, mas exciting ang ating pag-uusapan. May kinalaman po ito sa isang event na mangyayari. And take note, ang pag-uusap po natin ito ay mas malalim pa kaysa doon sa pag-uusap natin tungkol sa the rapture of the church. Okay, meron tayong 5 puntos na titignan po dito at atin pong verse ay matatagpuan po sa Corinthians, no? Ito po siya. Atin pong tignan. Nasaan po ba yun? Inano ko na kanina yun. Akin na po siyang inihanda. 1 Corinthians. Inataan siya. So, ayan. Inano ko na. Tinandaan ko na yan. Ayan. So, ayan. So, tayo po ay magbabasa ngayon. Ano po? Bear with me. Kunin yung mga Bibles po ninyo kung meron kayo. Makikita po natin dito sa 1 Corinthians chapter 15. Siyempre, alam naman natin yan, rapture verse yan. Rapture, verses yan, no? Chapter 15, 1 Corinthians chapter 15, verses 50 hanggang 58. Isama na natin yung 58 kasi very heartwarming ito, no? Ito po, basahin natin. Our final victory, yan ang heading dito, no, sa Bible na ito. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised. The dead in Christ yan, ha? And the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Ang ganda. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. The Lord Jesus Himself ang mapuri sa pagbasa natin sa Kanyang mga banal na salita. Mahaba po ang ating binasa. And TikTok only give us 10 minutes dito sa atin pong app. Pero ganun pa man po ako po gumawa na ng coding. Huwag kayong mag-alala. Atin pong matatapos po ito. Now this I say, brethren, that Paul opened this in this way, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Flesh and blood. Okay, punta po tayo sa ating unang punto. Ito po ang punto natin. This world we live in is corrupt. Yesterday, ginanap ang 74th Miss Universe Beauty Pageant. At hindi po masaya yung mga tao sa winner. Meron pong isang nag-resign na judge at sabi niya, pera-pera lang daw po yon. Na parang ito raw po ay umpisa pa lang, alam na nilang mananalo yung itinanghal na nanalo kahapon. Pero maraming tao ang naniniwala na dapat nanalo si Miss Philippines, si Atisha Manalo. Sayang, manalo pa naman. Pero hindi bali. Kung tinanggap na ni Atisha si Jesus, panalo naman siya lagi. Kasi dito po sa mundong ito, lagi pong ganyan. Hindi maiiwasan. May dayaan, may mga bagay na
hindi mo gusto, no? Kasi may maraming corrupt. Tignan nyo sa bansa po natin, naglalaglagan maski magkapatid sa politika. Dito po sa bansa natin, maraming mga unfair na situations, no? Dahil sabi nila yung mga nagnakaw, bakit hindi nakulong yung mga nagnakaw na politiko? Ang kinukulong yung mga nagrally. Maraming unfair situation. Kaya nga po, ang first point natin, this world is corrupt. Susunod. Pero sabi naman ni Pablo sa 51, behold, I tell you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Mauuna munang babangon yung mga patay na kay Kristo. At tayo mga buhay, papapalitan ng katawan natin in a twinkling of an eye. Split second lang po yun. 0 point something na ganun lang po. Split second, ganun lang po yung kabilis. Mga kaibigan ko, ganun lang po kabilis ang mangyayari. Ne? At ito po ang gusto ko sabihin sa inyo. Number 2, these worlds need to be changed. Kailangan mabago ang mundong ito. Pero, take note, kapag ka nangyari na po yung rapture of the church in a twinkling of an eye, may sasabihin ako sa inyo, magbabago din ang mundong ito sapagkat pasok na sila sa Great Tribulation. Yung mga tumanggi sa biyaya ng Panginoong Hesukristo, pasok sa Great Tribulation. 7 taon ng kapighatian na hindi pa nararanasan ng mundo. Mananatili sila sa corruption. Tayo incorruptible na tayo, pero sila, nandito pa rin sila sa laman. Naghihintay ng paghuhukom ng Panginoong Hesukristo. May mga maliligtas po doon, yung mga tribulation saints. Pero hindi po yan natin tatalakayin niya ngayon. Number 3, in an instant, change will happen. Nabanggit ko na kanina. At number 4, magkakaroon ng mga believers ng total freedom. No? Hindi na yung katawan natin na nagkakasakit, hindi na magkakasakit doon. Meron tayong resurrected body, tulad ng katawan ni Kristo, tumatagos sa mga pader. Inilak ng mga disciples yung pintuan dahil natatakot sila sa mga Hudyo, no? Sa mga maaring saktan sila ng mga ito. Pero ang Panginoong Hesukristo tumagos sa mga nakapinid na pinto. Dahil ganyan po ang glorified body. Natatamasahin din natin balang araw. And number 5, pinakauli, Jesus alone can do that. Si Jesus lang po ang solusyon sa mundo. Jesus alone can change our body to become like His also. At ito po ang gusto ko pong sabihin sa inyong mga kapatid. In an instant, in a twinkling of an eye, mangyayari po yan. Kaya ang rapture po ay isang event na bigla ang mangyayari. Wala po siya mga senyales. Pero ang sabi po ng banal na aklat, ang rapture po ay isang tiyak na pangyayaring mararanasan natin mga mananampalataya. Sabi ko isama itong 58, di ba? Itong 57 muna basahin natin. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Meron tayong victory kay Jesus. Our victory belongs only to the Lord. Kaya kung wala ka kay Kristo, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundo, walang kakwenta-kwenta ang iyong buhay. Walang kakwenta-kwenta ang life mo. Dahil ang magiging katuturan lang ng iyong buhay ay ang Panginoong Hesukristo. Marami akong kilalang mayaman. Actually, humihingi ng tulong sa akin kung bakit daw sila malungkot. Sabi ko, si Jesus ang kulang sa inyo. Atat na umaten ng Bible study. At ngayon naman, sa tingin ko, nag-grow na rin sila. No? Kaya ganyan po Kasi sa ating po mga mananampalataya, may makikita ang mga unbelievers na kakaiba sa atin. Despite ng kasimplihan, masaya po tayo. Pinakahuli, tingnan mo. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Our labor in the Lord is not in vain. Kaya ang daily good vibes pong ito, no? Pag ito ay inyong shinare, no? At ito po ay inyong ikinalat, ang channel na ito, yun po ay work of the Lord, no? Kaya meron kayong reward by doing that. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko po kayo na maging isa na naka-good vibes, maging masaya tayo pare-pareho. Dahil sa daily good vibes, walang ibang bida kundi ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin o pantay-palayain sa kapangyarihan at kapanglawan ng kasalanan. At kung naging ka-good vibes ka na, congratulations. Because dito walang ibang bida kundi si Jesus. God bless.